Petics ba ang TL mo? Laging bumababa ng building para mag-yosi. Lagpas isang oras mag-lunch. Laging nawawala kasama ng mga kaibigan niyang TL. Tapos, pag kailangan mo ng approval, coaching, or escalation, hindi mo mahanap. Pero teka muna, bago natin husgahan yung team leader mo, kailangan muna natin maintindihan ano ba talaga trabaho ng team leader. Pag-usapan natin yan. Throw your hands up if you with it, drop it. Ang typical na team leader sa isang BPO company, may hawak na around 15 to 17 agents, di ba? So, isarado na lang natin ng 16. Ang productive hours niya is around 7.5 hours in a day. Multiply mo ng 5 yan, so meron siyang mga 37.5 hours of productive time in a week. Tama? 37.5 hours para matapos lahat ng responsibilities and deliverables niya. So ano ba talaga ginagawa ng isang team leader? Depende sa program at saka depende sa OM niya. Pero ang mga basic is syempre number 1, coaching, 30 minutes per agent per week. So kung susumahin mo yon, that's around 8 hours in a week. May team meeting, around 30 minutes weekly. May daily call listening at root cause analysis. Sa ibang account, umaabot yan minsan ng mga 2 hours per day. Lalo na kung maraming metrics ang minomonitor. Depende rin sa OM. Yung iba may daily huddle na 30 minutes. Tapos may WBR or weekly business review na preparation at saka presentation. Usually, nangyayari yan every Friday or Thursday of the week. May meetings with QA, WFM, People Solutions or HR. And may meeting rin minsan twice a month with Risk and Compliance for the fraud cadence. And minsan may meeting rin yan twice a month rin with the innovation team. Siyempre, si TL may one-on-one rin yan kay OM every week. Tapos, nag-spend rin yan ng mga around 15 minutes para i-validate yung time card ng mga agents niya everyday. Minsan, kailangan niya rin mag-serve ng memo sa mga agent na pasaway. Meron rin niyang CSAT, FCR, repeat call scrubbing. May mga approval request rin yan, daily floor walking. At syempre, kailangan niya rin mag-check ng email everyday and mag-reply sa email as well. At kung pagsasama-samahin mo lahat yan, mahina ang 40 to 45 hours dyan in a week. Nung TL nga ako, madalas ako pumasok ng isa o isa't kalahating oras na mas maaga sa shift ko. Or minsan, nag-extend ako ng 1 to 2 hours para lang matapos ko or makomplete ko lahat ng deliverables ko. Paminsan, kailangan po mag-comply dun sa mga courses na kailangan mong isara kasi may timelines yun eh. Kaya gusto ko rin maging fair. Hindi kasi porket hindi mo nakikita yung TL mo sa production, pumepetics na. Minsan kasi nasa meeting room, minsan uma-attend ng calibration, minsan gumagawa ng reports. Marami kasing trabaho ang TL na hindi naman talaga visible sa mga agents. Pero kung ang TL mo bawat oras nasa smoking area, 2 oras ang lunch and laging nawawala, at ramdam ng buong team na unavailable siya, ibang usapan na yan. Hindi na workload ang problema. Ang problema niyan, behavior ng TL mo. Ngayon, kung agent ka, anong pwede mong gawin? Una, syempre, dapat mag-observe muna. Baka naman talagang nasa meeting lang si TL. Baka may project or baka naman may utos si OM na hindi mo alam. Pangalawa, i-document mo yung epekto, hindi yung personalidad. Huwag kang magko-comment na petics si TL. Mas objective kung ganito. 3 beses ako humingi ng approval, kaso inabot ng 30 minutes yung support, kaya naapektuhan yung customer and syempre yung AHT ko. Focus on the impact, not on the insult. Pangatlo, kausapin mo muna yung TL mo ng maayos. Minsan kasi hindi nila alam na ramdam na ng team ang pagkawala nila. Simple lang, pwede mo sabihin na, TL, alam mo, minsan nahihirapan kaming maghanap sa inyo eh. Lalo na kung may escalation.
May pwede po ba tayong gawin para mas mabilis namin kayong makontak? Professional, walang personalan. At kung walang pagbabago, tsaka mo i-escalate sa OM mo gamit ang facts, wag chismis. Ngayon naman, kung OM ka, kung palaging nawawala ang mga TLs mo, wag mo namang hintayin na mga agents mo pa ang magsabi sa'yo. Management by walking around still works. Mag-floor walk ka. Observe. Tingnan mo kung gaano katagal nasa station niya yung TL. Mag-audit ka ng calendar. Reviewin mo yung coaching logs. Mag-FGD ka. Pakinggan mo yung feedback ng mga agents. At higit sa lahat, sukatin mo yung output. Huwag lang yung attendance ng TL mo sa meetings. Pero sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan bantayan ng isang maayos na team leader. Makikita mo ang kalidad or quality ng leadership niya sa pag-develop ng mga agents niya. Dahil sa uli, ang pinaka magandang report card ng isang TL hindi ang dashboard, kundi ang team na kayang tumayo kahit wala siya. At para sa masisipag na team leaders, saludo ako sa inyo, kayo yung mga taong maaga pumasok at late umuwi. Sumasalo ng problema ng agents, ng clients, at minsan ng management. Huwag kayong maapektuhan sa usapan dahil lang may ilang team leaders na hindi ginagawa ang trabaho nila. Ang reality, mas marami pa ring magaling na TLs kesa sa mga petics. Ito lang ang gusto kong iiwan sa inyo. Sa isang team, di naman kailangan perfect ang team leader. Ang kailangan ng team ay isang team leader na present, accountable, at may malasakit. At bilang agent, hindi rin natin kontrolado kung paano mamuno ang supervisor natin. Pero, kontrolado natin kung paano tayo mag-react. Pwede tayong maging reklamador, pwede tayong maging chismoso, o pwede tayong maging bahagi ng solusyon. Kasi ang isang healthy workplace, hindi nabubuo kasi perfect ang team leader. Nabubuo ito pag lahat ng agent, team leaders at operations manager pare-parehong may accountability at may respeto sa isa't isa. Kung team leader ka at ginagawa mo ng tama ang trabaho mo, saludo ko sa iyo. Madalas, hindi nakikita ang overtime mo, hindi nakikita ang stress mo, at ang mga problemang sinasalo mo para sa team. Huwag kang mapagod maging mabuting leader. Dahil may mga agents na tahimik lang pero sobrang na-appreciate ang effort mo. Kung OM ka naman, tandaan mo to. People don't leave because of policies alone. They stay or leave because of the leadership that they experience every day. At kung agent ka na nanonood nito, don't let a bad leader become the reason for you to stop being a good employee. Protect your professionalism. Continue improving your skills. Document facts, speak with respect, at kapag kailangan mag-escalate, gawin mo ng tama. Because careers are built by consistency, not by complaints. At tandaan mo to, leadership is not measured by how often people see you. It's measured by how much better people become because you were there. So ayun, that's my take. Kung may natutunan ka sa video na to, share mo ito sa mga ka-teammates mo at sa team leader mo. Baka ito na yung maging simula na mas magandang usapan sa team nyo. At kung gusto mo pa ng ibang content tungkol sa BPO, leadership, workplace realities, at practical career wisdom, hit like, subscribe, at i-follow mo tong channel natin. Dito, hindi tayo gumagawa ng content para mang-away ng ibang tao. Gumagawa tayo ng content para mas gumaling ang mga tao. So, ayun lang. Sobrang haba na itong video. Thanks for watching. Till the next Budol. Peace. Putang inang init. Bye-bye.